Sa magandang umaga po ulit sa inyo. Ayan po, kumusta po ang lahat at meron po tayong tatalakayin itong 1 piso na to. Nung nakaraan po ay natalakay ko na po ito at alam niyo po kung magkano po ang inaalok ko po sa inyo at kano po ang binibili ko sa bawat isa po nito. Ayan po, alamin po natin dito po sa video ito. Ano po, tapusin niyo po para po wala na po tayong katanungan tungkol po sa 1 piso na ito. Ayan po, nung nakaraan po 900 up to 1,200 po ang aking binibili po nito sa bawat isa. At ngayon po, ayan po, i-update ko lamang po kayo mga guys. Ayan po, pataas na po ang collector value po nito. Ayan po, binibili ko na po ito sa halagang 1,500 pesos po ang bawat isa po. Ayan po, sa nakapagbenta po sa akin, salamat po sa inyong lahat. Ayan po, sa mga followers ko, sa mga bago pong santa mga followers ko po dyan. Ayan po. Sana po ito po mga bidyong ito, sana po makapulot po kayo ng aral po dito at kung magkano na po itong 1 piso ito. Ayan po, ito po yung 1 piso na commemorative coins. Ayan po, alamin po dahil nga po itong common pa lamang po itong 1 piso na 1972 at saka 1974. Ayan po, meron po ako dito 1972 at 1974. Ayan po. Ito po yung 1972 ay common at saka ito din po 1974 ay isa din po itong common. Ayan po, magkakaparehas po sila pero magkaiba lamang po ang kanilang taon. At makikita nyo po yan sa ating coins. Alamin po natin at meron po kasing mga iba na ating mga followers o dito po sa ating comment section. Ayan po, nag-aalok po sila nang wala na po sa kondisyon. Kapag ganito po ang ating ialok, 1974, 1972 man yan, o ganito po na wala na po sa kondisyon. Ayan po, bago po tayo mag-alok, ay check nyo po muna ang inyong mga coins. Ayan po, dahil po sa isang coins po, kapag yun po ay magustuhan po natin, na malaking tulong na po yan sa isang coins lamang po. Dahil po 1,500 na po ang halaga po nito. Ayan po, ito po, dapat po kung ganito, linisin nyo po muna kung gusto nyo pong linisin. Dapat din po maglinis kayo, dapat po walang gasgas. Dahil po kapag yun po ay magagasgas, kapag mai-check ko po yan, mai-check din po ng mga kaibigan coin collector, ay talaga po sasabihin po sa inyo na talaga pong hindi ko na po yan bibilhin. Ayan po, kung ito naman po, ganito po uri ng coins na maganda pa po ang klase, ayan, makikita nyo po sa coins na to. Yung iba po kasi na demonetize na po yan sa ating bangko. Ayan po, alamin nyo lamang po dito sa video ito para hindi po tayo maraming katanungan. Ito po mga guys, dahil po ito sa hindi pa po yung wala pong gasgas ay talaga pong na-demonetize na po yan sa ating bangko. Kaya sana po meron pong nakapagtabi sa inyo na maganda pa po ang kondisyon ng inyong coins. Ayan po mga guys, ito po ang masasabi ko po sa inyo. Kung meron po kayo nito, ay pwede na po nyo nang ialok yung kagaya po nito na good condition. At dito naman po tayo sa 1972. Ayan po, ito po ay 1972. Ayan, ito naman po kanina, yung natalakay na po natin, yung 1974. Ayan po, dito naman po tayo sa kanyang likuran, 1972. Ayan po mga guys, ito po yung 1972 ay good condition po itong nakikita nyo po sa ngayon. Dito po sa video ito. Ayan po, at ang hanapin po natin, dapat po natin i-unlock ay ganito lamang po, ay good condition po siya. Ayan, good quality po ang coins na dapat po natin i-unlock sa ating mga kaibigang coin collector o dito po sa ating comment section o sa mga grupo po ng ating mga kaibigang coin collector. Mag-join lamang po kayo doon at pwede nyo na po i-send yan yung mga picture ng inyong mga coins. Ayan po mga guys, ito po kasi at meron pong nag-alok sa atin na wala na po sa kondisyon at meron din pong nag-alok sa atin ay ganito po nga, good condition po siya pero marami na pong gasgas. Dapat po maglinis po kayo ay huwag nyo pong kuskusin. Dapat po meron po tayong panglinis na talaga po yung pangtanggal lamang po ng mga ganito na
uri ng coins. Yan. Dahil nga po yung kapag maglinis po tayo, kapag yun po ay magasgas na, ay talaga pong sabihin po sa inyo ng mga coin collector na hindi na po yun pwede kapag magagasgas na po yung coins nyo. Ayan po, meron po kasing panglinis po ng coins. Ayan po, yung mag-alok po kayo, dapat po ay good condition. Yung wala po, yung walang gasgas naman po ay demonetize na po yan sa ating bangko. Yun po ay mataas na po ang collector value po ng demonetize. Nasa 5,000 na po ang bawat isa po niyan, yung demonetize na po. Ayan, marami din po kasi ako nakikita sa mga comment section po. Ayan, wala na po sa kondisyon. At yung iba naman po ay kapag makita nyo po sa online, sa ating mga market, hindi yung po piso, dollar po ang value po doon sa ating mga market. Ayan po, kapag mapapansin nyo po din yung coins yun na iba po, ay ibig sabihin po niyan error coins na po yan. At lalo na po yung wala po yung 1 at saka walang Jose Rizal po, ay talaga po malaki po ang value. Depende po sa pagkalagay po ng error. Kapag maganda po yung pagkalagay ng error, ay nasa 300,000 up to 100,000 ang bawat isa po sa mga error coins. Pero po ay yung error naman po ay medyo takilid po yung kanya, nasa 20,000 lamang po yan ang bawat isang error coins. Ayan po, sana po ay naintindihan nyo po ito pong mga bidyong ito mga guys, makabigbigay po sa inyo ng detalye po ito. Dahil nga po sa isang coins lamang po ay malaki na po ang tulong po nito sa atin. Ayan po, lalo na po yung ito 2016 na 5 peso. Ayan, napakahirap na po ito hanapin sa ngayon. Bihira lamang po ito makikita sa ating sirkulasyon dahil ito po ay binawi na po ito ng ating Bangko Sentral. Ang madalas na po natin makikita ay yung commemorative coins. Ayan po mga guys, dahil marami pong mga commemorative coins po sa ngayon. Pero po yung 2016 ay talaga pong hard to find na po ito. At ito din po mga guys ay nahanap na rin po ito ng ating mga kaibigang coin collector. Ayan po, wag lamang po kayo magsawa na mag-send ng inyong mga coins dito po sa ating comment section, dahil nga po ay chinecheck po natin yan kung yan po ay semi hard to find o error coins. Yun po ang ating binibili. Ayan po yung mga kaibigan nating coin collector po, yun talaga pong hinahanap po nila, yung error coin, rooted coin, o hard to find o semi hard to find coins. Ay talaga po yung ito po mga guys, kapag error coins po ang General Antonio Luna nyo po, nasa 300,000 po yan ang halaga po ang bawat isa po niyan. Error coins lamang po, pero ito po yung pinakita ko po sa inyo, isa lamang po itong commemorative coins. Ayan po, nagkakahalaga na rin po ito ng 300 pesos. Pero kapag error coins na 300,000 pesos, ang laki po ng bawat isa po nito. Kaya meron kayo, yan, ialok nyo lang po ng ialok. Yan po. At wag lang po kayo magsawa ng mag-alok ng mga coins nyo po. Malay nyo po balang araw at mabili po sa inyo yan. Ayan po, sana po nakapagbigay po ako sa inyo ng detalye tungkol po sa mga coins ay meron ng mga collector value. Ayan po mga guys, salamat po sa lahat and God bless po.